Isang marahas na sampal ang gumising kay Carmina mula sa pang-arap ng uto-utong pag-ibig, habang si Lawrence at ang kanyang pamilya ay nagpapakasasa sa perang dugo at pawis niya. Si Carmina ay itinapon na paragbasahan sa sarili niyang tahanan. Ngunit hindi naiiyak ang babaeng natutong lumaban. Mula sa abang dusa, babawiin niya ang lahat, yaman, dangal, at kaluluwa. Kaya mo bang harapin ang totoong galit ng babaeng inabuso? Isang palamunin lang naman siya dito sa bahay, Lawrence. Bakit kailangan si Christina magligpit ng pinagkainan kung pwedeng ang asawa mo ang gumawa? Ano pa ba ang silbi niya rito? Nakatayo si Carmina sa tabi ng lababo. Hawak ang malamig na basahan at ang paboritong ceramic na plato ng kanyang biyenan na si Doña Teresa. Kakatapos lamang niyang maghain ng hapunan, isang masaganang salo-salo na pinaluto sa kanya mula pa 3:00 ng hapon. Kahit pakagagaling lamang niya sa 8 oras na pagtatrabaho bilang Chief Financial Officer sa opisina. May mga marka pa ng dumi at mantika ang kanyang blazer na itinaas sa braso at ang kanyang mga paa ay kumakabit sa sakit sa 3 oras na pagtayo sa tapat ng kalan. Naghanda siya ng paboritong menudo ni Lawrence dahil ito ang kaarawan ng promosyon ng kanyang asawa. Ngunit ang bawat pawis na pumatak sa kanyang noo ay tinapatan lamang ng mga salitang humiwas sa kanyang pagkatao. Ipinikit ni Carmina ang kanyang mga mata habang nararamdaman ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang paninikip ng kanyang lalamunan na tila may malaking bara na hindi niya maipasa. Walang luhang pumatak, ngunit ang bawat tibok ng kanyang dibdib ay nagdulot ng isang matalim na kirot na pumasok hanggang sa kanyang kaluluwa. Inilapag niya ang plato ng dahan-dahan sa counter at lumabas mula sa kusina patungong kainan. Tita Teresa. Mahinahong panimula ni Carmina, sinusubukang panatilihin ang galang sa kanyang boses, kahit nang ininig ang kanyang mga labi. Kagagaling ko lang po sa opisina. Ako po ang nagluto ng lahat ng kinain niyo ngayong gabi. Nakiusap lang naman po ako kay Christine. Natulungan ako sa mga plato dahil kailangan ko pang tapusin ang financial report para sa kumpanya bukas. Tumingin si Doña Teresa kay Carmina nang may malalim na pag-alipusta sa kanyang mga mata. Inilapag ng matanda ang kanyang baso ng tubig sa mesa nang may lakas na lumika ng tunog ng salamin sa kahoy. Sumasagot ka pa? Sigaw ni Doña Teresa habang nakaturo ang daliri sa mukha ni Carmina. Tingnan mo nga ang lakas ng loob mo. Akala mo ba dahil nakapagtatrabaho ka ay pantay na tayo rito? Utang na loob mo sa pamilyang ito na tinanggap ka namin. Si Christine ay nag-aaral at napapagod, samantalang ikaw ay nakaupo lang sa aircon na opisina? Ma, tama na yan. Singit ni Christine habang nakatitig sa kanyang cellphone. Hindi man lang tumitingin sa kanila. Hayaan mo na siya. Ganyan naman lagi yan. Nagmamagaling dahil siya ang nagbabayad ng utilities dito. Lumapit si Lawrence mula sa sala. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkadismaya. Ngunit ang galit na iyon ay hindi nakatutok sa kanyang ina, kundi kay Carmina. Carmina, ano ba tong naririnig ko? Malamig na sabi ni Lawrence. Bakit mo pinag-iinitan sina Mama at Christine? Araw-araw ka na lang bang magdadala ng ingay dito sa bahay? Tumingin si Carmina sa kanyang asawa. Ang lalaking ipinaglaban niya laban sa sarili niyang pamilya. Ang lalaking pinahirang niya ng capitalization para sa negosyo nito. At ang lalaking pinangakuan siya ng proteksyon at pagmamahal. Lawrence, narinig mo ba ang sinabi ng mama mo? Tanong ni Carmina. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa matinding sama ng loob. Palamunin? Lawrence, ako ang nagbabayad ng amortization ng bahay na ito. Ako ang nagpupundo ng allowance ng kapatid mo. Paano mo naatim na panoorin silang tapak-tapakan ako sa harap mo? Abay talagang walang hiya ka? Sigaw ni Doña Teresa habang tumatayo. Lawrence, tingnan mo kung paano niya sumbatan ng pamilya mo. Ganyan ba ang itinuro na magulang mo sa'yo, Carmina? Carmina, tumahimik ka na! Sigaw ni Lawrence habang lumalapit sa kanya. Huwag mong sisigawan ang mama ko sa harap ko. Sumusobra ka na. Hindi ako sumisigaw, Lawrence. Sagot ni Carmina. At sa unang pagkakataon ay lumabas ang isang patak ng luha mula sa kanyang kanang mata. Nagsasabi ako ng totoo.
Kailan mo ba ako ipagtatanggol? Kailan mo ba ako ituturing na asawa at hindi isang katulong na may ATM card? Bago pa matapos ni Carmina ang kanyang pangungusap, mabilis na iginalaw ni Lawrence ang kanyang kanang kamay. Isang malakas na hampas ng palad ang tumama sa kaliwang pisngi ni Carmina. Napatagilid ang ulo ni Carmina sa lakas ng impak. Ang inat ng palad ni Lawrence ay kumalat sa kanyang balat na sinundan ng isang matinding pangingimay at lasa ng dugo sa loob ng kanyang labi. Ang mga pinggan sa mesa ay yumugyog at ang katahimikan sa loob ng bahay ay naging napakabigat, tila nawala ng hangin ang buong silid. Nakatayo si Lawrence na nang ininig ang mga kamay. Ngunit ang kanyang muka ay nanatiling matigas, walang bakas ng pagsisisi. Si Doña Teresa ay napanghiti ng bahagya sa gilid ng kanyang mga labi, samantalang si Christine ay tuloy-tuloy pa rin sa pagpindot sa kanyang telepo. Ipinikit ni Carmina ang kanyang mga mata. Hindi siya humiyaw. Hindi siya umiyak ng malakas. Sa halip, dahan-dahan niyang itinuwid ang kanyang likod at tinitigan si Lawrence ng diretsyo sa mga mata. Ang sakit sa kanyang pisngi ay walang-wala kumpara sa malalim na hiwa sa kanyang dibdib. Ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang kabataan, ng kanyang karera at ng kanyang buong puso ay nagawa siyang saktan ng marahas sa harap ng mga taong nagpahirap sa kanya. Huminga ng malalim si Carmina, at ang malamig na hangin ay pumasok sa kanyang nanginginig na mga baga. Tinitigan niya ang kanyang wedding ring na nakalingkis sa kanyang daliri. Isang pira-pirasong ginto na dating simbolo ng pangako. Nuit na yon ay naging isang tanikala na lamang ng pagdurusa. Hanggang kailan mo ipaglalaban ng isang tahana, ang ikaw lamang ang nagpuprotekta, habang ang mga taong nasa loob nito ay masayang sinusunog ang iyong kaluluwa? Inakyat ni Carmina ang hagdanan ng may mabibigat ngunit tahimik na mga hakbang. Ang bawat apak ng kanyang paa sa kahoy ay tila nag-iiwan ng bakas ng dugong lumalabas sa kanyang sugatang puso. Pumasok siya sa silid na 4 na taon niyang tinawag na silid tulugan. Isag silid na puno ng mga mamahaling muebles na siya rin ang bumili, ngunit kailanman ay hindi nagbigay sa kanya ng kahit kaanting init ng tahanan. Tinitigan niya si Lawrence na nakahiga sa kama, sarap na sarap sa tulog at may mahinang hilik. Walang kahit anong bakas ng pag-aalala sa mukha ng lalaki matapos nitong itaas ang kamay sa sariling asawa. Doon na-realize ni Carmina na ang taong ito ay hindi na ang lalaking minahal niya noong kolehiyo. Ang lalaking ito ay naging isang estrange na may pusong bato. Dahan-dahang binuksan ni Carmina ang cabinet. Kinuha niya ang isang malaking maleta at sinimulang ipasok ang kanyang mga damit. Mga simpleng damit na ginagamit niya sa opisina at sa bahay. Iniiwasan niyang hawakan ang mga mamahaling regalong ibinigay sa kanya ni Lawrence noong mga unang buwan ng kanilang kasal. Ayaw niya ng kahit anong bagay na magpapaalala sa kanya ng mga kasinungalingan. Binuksan niya ang maliit na vault sa ilalim ng mesa. Kinuha niya ang kanyang pasaporte, ang mga titulo ng lupa na pamanang tunay ng kanyang mga magulang, at ang mga dokumento ng korporasyon na nagpapatunay na ang lahat ng puhunan sa negosyo ni Lawrence ay nanggaling sa kanyang sariling bank account. Sa gitna ng pagmamadali, napatigil ang kanyang mga daliri sa isang lumang kahoy na frame. Larawan niya ng kanyang mga magulang na pumanaw 5 taon na ang nakalilipas. Sa larawan, nakangiti ang kanyang ama habang nakahawak sa kanyang balikat. Niyakap ni Carmina ang frame sa kanyang dibdib, ipinikit ang kanyang mga mata at hinayaan ang huling patak ng luha na dumaloy sa kanyang pisngi. Patawad, Papa. Bulong ni Carmina sa kanyang isip. Sinubukan ko pong maging mabuting asawa, pero pinalitan nila ng dusa ang lahat. Isinara niya ang maleta ng walang anumang ingay at dahan-dahang lumabas ng silid. Ngunit pagdating niya sa gitna ng hagdanan, biglang bumukas ang ilaw sa ibaba. Nakatayo roon si Christine, nakasandal sa pader habang nakahawak sa isang baso ng gatas. Saan ka pupunta? Malamig na tanong ni Christine habang nakatitig sa maletang hawak ni Carmina. Huwag mong sabihing magsidrama ka at lalayas ka sa gitna ng gabi. Hindi sumagot si Carmina. Nagpatuloy siya sa pagbaba ng hagdan, ngunit humarang si Christine sa kanyang daan.
Aba, matapang ka na ngayon? Hawak ni Christine ang hawakan ng maleta ni Carmina. Ano yung dala mo? Baka naman nagnanaho ka na ng mga alahas ni Mama bago ka umalis. Akin na yan, titingnan ko. Tinitigan ni Carmina si Christine. Ang kanyang mga mata, na dating puno ng laming at pag-unawa sa nakababatang kapatid ng kanyang asawa, ay naging kasing lamig ng yelo. Bitiwan mo ang maleta ko, Christine. Mahinahon, ngunit matalas na sabi ni Carmina. Ang bawat salita ay may bigat na nagpatigil sa dalaga. At bakit ko bibitiwan? Bahay to ng kuya ko. Lahat ng narito ay sa pamilya natin. Sigaw ni Christine. Bahay ng kuya mo? Napangiti ng bahagya si Carmina, isang niting puno ng pait. Christine, ang bahay na ito ay nakapangalan sa akin. Ang tuition fee mo sa eksklusibong kolehiyo na pinagmamayabang mo sa mga kaibigan mo ay nanggagaling sa check na pinipirmahan ko buwan-buwan. Baka nakakalimutan mo kung sino ang tunay na nagpapakain sa'yo sa bahay na ito. Napatigil si Christine. Ang kanyang mukha ay namutla sa gulat at galit. Ngunit bago pa siya makapagsalita uli, itinulak ni Carmina ang kanyang maleta ng bahagya at nilagpasan siya. Huwag mong subukang pigilan ako, Christine. Dagdag ni Carmina bago hawakan ang doorknob ng pangunahing pinto. Dahil sa susunod na magkita tayo, siguraduhin mong nakatayo ka sa sarili mong mga paa. Dahil wala ka nang aasahang libre sa akin. Binuksan ni Carmina ang pinto. Ang malamig na hangin ng gabi at ang amoy ng basang lupa ay sumalubong sa kanya. Isang itim na kotse ang nakaparada sa tapat ng gate. Bumaba ang bintana ng kotse at isang lalaking nakasalamin at may pormal na kasuotan ang mabilis na bumaba upang kukunin ang kanyang maleta. Good evening, Ma'am Carmina, mahinahong sabi ng lalaki. Nakahanda na po ang lahat. Salamat, sabi ni Carmina bago pumasok sa loob ng sasakyan. Habang umaandar ang kotse palayo sa mansyon ng mga Lawrence, napatingin si Carmina sa side mirror. Nakita niya ang ilaw sa ikalawang palapag ng bahay na biglang umilaw. Sa loob ng bahay, nagmamadaling tumakbo si Doña Teresa patungo sa kwarto ni Lawrence, hawak ang isang walang lamang sobre mula sa safe. Lawrence! Gising! Sigaw ng matanda habang pinalalabas ang matinding galit. Ang mga titulo, ang mga garantiya sa bangko, wala na sa safe, kinuha ng walang hi. Yang babaeng yon ang lahat. Tumigil ang kotse sa tapat ng isang maliit ngunit maayos na bahay sa gilid ng probinsya. Ang bakod na gawa sa kahoy at ang mga halamang bougainvillea na nakasabit sa gilid ng beranda ay nagbigay ng isang pamilyar at maaliwalas na pakiramdam kay Carmina. Dito lumaki ang kanyang ina. At dito rin nakatira ang tanging taong kailanman ay hindi humingi ng kahit ano sa kanya kapalit ng pagmamahal. Si Nanay Rosa. Bumaba si Carmina sa sasakyan. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa pinto habang hawak ang kanyang maliit na bag. Ang hamog na madaling araw ay dumadampi sa kanyang mukha, ngunit mas malamig pa rin ang panging imay na nararamdaman niya sa kanyang kaliwang pisngi. Bago pa man siya makakatok, bumukas ang pinto. Nakatayo ron si Nanay Rosa, nakasuot ng lumang duster at may pampatong naniniting na shawl sa kanyang balikat. Tinitigan ng matanda ang mukha ni Carmina, ang namumulang pismi, ang sugat sa gilid ng kanyang labi, at ang mga matang puno ng matinding pagod at lungkot. Walang anumang tanong na lumabas sa bibig ni Nanay Rosa. Sa halip, ibinaba ng matanda ang kanyang hawak na kandila sa gilid ng mesa at mabilis na binuksan ang kanyang mga bisig. Anak, mahinahong tawag ni Nanay Rosa. Sa isang sandali, bumagsak ang lahat ng pader na pilit itinayo ni Carmina sa nakalipas na 4 na taon. Lumapit siya at napuksa sa piling ng matanda. Niyakap niya si Nanay Rosa ng napakahigpit habang ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat paghalik ng mga luha sa kanyang muka. Dito sa bisig ng taong nag-alaga sa kanya noong bata pa siya, muling naging isang maliit na bata si Carmina. Isang batang nasaktan, nalinlang, at nawala ng tahanan. Tahana, Carmina. Tahana, anak. Bulong ni Nanay Rosa habang hinahaplos ang magusot na buhok ng dalaga. Narito na si Nanay. Ligtas ka na rito. Pinalipas ng matanda ang ilang minutong pag-iyak ni Carmina bago siya inakay pabalik sa loob ng bahay.
Inilagay ni Nanay Rosa ang maleta sa gilid at pinaupo si Carmina sa lumang armchair na gawa sa rattan. Pumunta ang matanda sa kusina at sinimulang ihanda ang tradisyonal na tsokolate gawa sa purong batirol. Ang amoy ng kakao at mainit na gatas ay dahan-dahang humalo sa malamig na hangin ng madaling araw. Pagbalik ni Nanay Rosa, hawak niya ang isang tasang umausok at inabot ito kay Carmina. "Inumin mo muna ito," pakiusap ng matanda. Hawak ni Carmina ang mainit na tasa. Gamit ang dalawang nanginginig na kamay, ang init na dumadaloy mula sa ceramic patungo sa kanyang mga daliri ay tila dahan-dahang gumigising sa kanyang nanlalamig na katawan. "Nay!" Sinampal niya ako, mahinang salita ni Carmina. Ang boses niya ay basag at halos hindi marinig. Sinakripisyo ko ang lahat para sa kanila. Ibinigay ko ang pera ko, ang oras ko, ang dignidad ko, pero palamunin pa rin ang tingin nila sa akin. Kinuha ni Nanay Rosa ang isang malinis na bimpo, ibinabad sa mainit na tubig, at dahan-dahang itinapat sa namumulang pisingi ni Carmina. Ang haplos ng matanda ay puno ng matinding pagmamahal. "Tumingin ka sa akin, Carmina." Maawotoridad ngunit buong lameng na sabi ni Nanay Rosa. "Nakikita mo ba ang mga kamay na ito? Ang mga kamay na ito ang humawak sa iyo nung itinayo ng tatay mo ang kumpanya ninyo. Ang mga kamay na ito ang nakakakilala kung gaano katino, katalino at kabuti ang puso mo. Huwag mong hahayaan na ang isang lalaking walang kwenta at ang pamilya niyang mukhang pera ang magdesisyon kung ano ang halaga mo." Huminga ng malalim si Carmina at sa unang pagkakataon na yung gabi, nakaramdam siya ng kaunting ginhawa sa kanyang dibdib. "Hindi ka palamunin, anak. Ikaw ang poste ng pamilyang yon. Pero masyado silang bulag para makita yon," dagdag ni Nanay Rosa. "Nayong umalis ka na, tingnan natin kung paano sila tatayo nang wala ang pundasyon mo." Tinitigan ni Carmina ang matanda. Ang mga salita ni Nanay Rosa ay tila isang balsamo na dahan-dahang nagpapatayo sa kanyang mga sugat. Tumayo si Nanay Rosa upang kukunin ang palaman sa cabinet. Ngunit sa pagbukas ng lumang baul sa gilid ng kwarto, mabilis na itinago ng matanda ang isang kulay luntiang sobre na may nakatatak na lumang selyo ng pamilya Alcantara. Isagsulat na matagal na niyang itinago sa utos ng ama ni Carmina bago ito pumanaw. Ngunit bago pa makabalik si Nanay Rosa sa mesa, biglang narinig ang tatlong malalakas na katok sa pintuan sa harap ng bahay. Napatigil ang dalawa. Tumingin si Carmina sa pinto habang mabilis na kumabog ang kanyang dibdib sa takot, na baka natuntun agad siya ni Lawrence. "Sino yan sa gitna ng madaling araw?" tanong ni Nanay Rosa habang dahan-dahang lumalapit sa pinto. Dahan-dahang binuksan ni Nanay Rosa ang pinto habang si Carmina ay nakatayo sa likod nito, handang ipagtanggol ang sarili kung si Lawrence man ang dumating. Ngunit hindi ang galit na mukha ng kanyang asawa ang sumalubong sa kanila. Nakatayo sa ilalim ng maikling ilaw sa beranda ang isang matangkad na lalaki. Nakasuot siya ng madilim na navy blue suit, may salamin sa mata, at hawak ang isang maitim na leather briefcase. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kalmado at malalim na katalinuhan. "Magandang madaling araw po, Nanay Rosa," mahinahong bati ng lalaki. Ang kanyang boses ay malalim, malumanay, at nagbibigay ng agarang pakiramdam ng kapanatagan. "Marco?" Gulat na sabi ni Nanay Rosa. "Ikaw pala, anak. Bakit napaparito ka sa ganitong oras?" Humarap ang lalaki kay Carmina. Inalis niya ang kanyang salamin at itinago sa bulsa bago yumukod ng bahagya bilang paggalang. "Magandang gabi, Carmina. Ako si Ate Marco Valderrama. Patawad kung abulabog ko ang inyong pahinga sa ganitong oras," sabi ng abogado. "Ang lalaki naghatid sa iyo rito ay ang aking personal na driver. Sinigurado ko muna na ligtas kang nakarating bago ako pumasok." Napatitig si Carmina sa lalaki. Familiar sa kanya ang pangalang Valderrama. Isa ito sa mga pinakasikat at pinakarespetadong legal firm sa bansa. "Ate Valderrama, bakit po kayo narito? At paano niyo nalaman kung nasaan ako?" tanong ni Carmina na may kaunting pag-aalinlangan sa kanyang boses. Pumapasok si Marco sa loob ng bahay sa anya ni Nanay Rosa. Inilagay niya ang kanyang briefcase sa ibabaw ng mesa. "Bago pumanaw ang iyong ama na si Don Fernando Alcantara,
Ako ang kumuha ng kanyang huling habilin, paliwanag ni Marco habang nakatitig ng diretso sa mga mata ni Carmina. Inutusan niya ako na bantayan ka mula sa malayo. Sinabi niya sa akin na kapag dumating ang araw na kailangan mo ng sandata laban sa mga taong magtatangkang magsamantala sa'yo, dapat akong maging handa. Kumurot ang puso ni Carmina nang marinig ang pangalan ng kanyang ama. Tinitigan niya ang abogado. Merong isang bagay sa mga mata ni Marco, isang katapatan at pambihirang paggalang na matagal nang hindi nararanasan ni Carmina mula sa kahit sinong lalaki. Inilabas ni Marco ang ilang makakapal na folder mula sa kanyang briefcase at inulatag ang mga ito sa ilalim ng dilaw na ilaw ng lampara. Nalaman ko ang nangyari sa bahay ng mga Lawrence ngayong gabi, patuloy ni Marco. At sa tingin ko, oras na para bawiin mo ang lahat ng sayo, Carmina. Umupo si Carmina sa tapat ni Marco. Sinimulan nilang suriin ang mga papeles na dala ni Carmina mula sa vault. Mga bank statements, mga titulo ng ari-arian, at mga kontrata ng kumpanya ni Lawrence. Habang binabasa ang mga dokumento, napansin ni Marco ang bahagyang pang-ininig ng mga daliri ni Carmina. Dahan-dahang kinuha ng abogado ang isang malinis at puting panyo mula sa kanyang bulsa at inabot ito sa dalaga. "Huwag kang matakot, Carmina," mahinahong sabi ni Marco habang nakatingin sa kanyang mga kamay. "Hindi ka na nag-iisa sa laban na ito. Ang mga taong sumakit sa'yo ay gagamitin ang sarili nilang kasakiman para sirain ang kanilang sarili. Tayo lamang ang magiging instrumento ng batas." Kinuha ni Carmina ang panyo. Ang amoy ng mild lavender at malinis na linen sa panyo ni Marco ay nagbigay sa kanya ng hindi maipaliwanag na kapanatagan. "Salamat, Ate Marco," mahinang bati ni Carmina. "Itawag mo na lang sa akin ay Marco," nakangiting sagot ng abogado. Habang patuloy nilang binabaliktad ang mga pahina ng kontrata, biglang napatigil si Marco sa isang partikular na pahina ng corporate registration ng negosyo ni Lawrence. Kumunot ang no ng abogado at mas inilapit ang papel sa ilaw. "Carmina, nakita mo na ba ito dati?" tanong ni Marco. "Ang alin?" Lumapit si Carmina upang tingnan ang itinuturo ng daliri ni Marco. "Ang negosyo ni Lawrence na pinagmamayabang niya sa media, hindi lang pala ito binigyan ng kapital ng kumpanya mo," sabi ni Marco na may malamig na ngiti sa kanyang mga labi. "Ang buong credit line at corporate guarantee nito ay nakatali sa pangalan mo bilang individual guarantor." "Anong ibig sabihin niyan?" tanong ni Carmina. "Ibig sabihin, sa oras na ibaba mo ang iyong pirma sa revocation letter na ihahanda ko bukas, mawawalan ng bisa ang lahat ng pautang at credit line ng kumpanya ni Lawrence," paliwanag ni Marco. "Sa loob ng 48 oras, mafu-freeze ang lahat ng kanilang bank accounts at magiging bankrupt ang kanyang kumpanya." Kinaumagahan, masayang nakaupo si Doña Teresa sa hapagkainan ng mansyon habang umiinom ng kape. Kasama niya si Christine na abala sa pagpili ng mga mamahaling bag sa kanyang laptop. Walang kahit anong bakas ng pag-aalala sa kanilang mga mukha pagkatapos ng nangyari kagabi. "Akala talaga ng babaeng yun ay mag-aalala tayo sa kanya," paling-iling na sabi ni Doña Teresa habang naglalagay ng mentikil sa kanyang tinapay. "Maghihintay yan sa tabing daan hanggang mamayang gabi at kapag nag-utom na yan at na-realize na wala siyang mapupuntahan, lalapit din yan at magmamakaawa sa akin." "True, Ma!" sang-ayon ni Christine habang tumatawa. "Masyado siyang madrama. Akala mo naman kung sinong mahalaga sa pamilyang to? Siya pa ang may lakas ng loob na sabihan ako tungkol sa tuition fee ko." Pumasok si Lawrence sa kainan, nakasuot ng formal na suit at nag-aayos ng kanyang relos. Bagaman may kaunting galit pa rin sa kanyang puso, kumpiyansa siyang babalik si Carmina. "Hayaan niyo muna siya," malamig na utos ni Lawrence. "Sinabihan ko na ang secretary ko sa opisina na kapag tumawag si Carmina, huwag sasagutin. Kailangan niyang matutunan kung saan ang lugar niya bilang asawa. Huwag niyo siyang hahanapin. Siya ang lalapit sa atin." Numiti si Doña Teresa nang may kasiyahan sa kanyang anak. "Ganyan nga, Lawrence. Ipakita mo sa kanya kung sino ang lalaki at pinuno ng bahay na ito." Makalipas ang 2 oras, nagpunta si Christine sa pinakasikat at pinakamamahaling shopping mall sa lungsod. Kasama niya ang 3 niyang kaibigan mula sa alta sosyedad.
Naglakad sila pumasok sa isang sikat na luxury boutique store. "Akin na lang tong bag na to, ma'am?" Masayang sabi ni Christine sa sales lady habang inalalabas ang isang kulay gintong credit card. Isang supplementary card na nakatali sa black card ni Carmina. Ngumiti ang sales lady at mabilis na isinaksak ang card sa terminal machine. Ngunit makalipas ang ilang segundo, lumabas ang pulang ilaw sa screen at isang mensahe ang lumitaw. "Patawad po, Ma'am Christine," mahinahong sabi ng cashier. "Na-decline po ang card ninyo." "Ano?" Gulat at galit na sigaw ni Christine. "Baka sira yung machine nyo. Titingnan mo ka ulit. Alam mo ba kung kaninong card yan? Unlimited ang credit limit niyan." Sinubukan uli ng cashier ang card, ngunit muling lumabas ang parehong mensahe ng pagtanggi mula sa bangko. "Ma'am, nakasulat po rito na blocked and cancelled by the primary account holder ang status ng card." Maingat na paliwanag ng cashier. Narinig ng mga kaibigan ni Christine ang sinabi ng cashier. Nagsimula silang magbulungan at magtinginan habang ang ibang mga customers sa loob ng boutique ay napatingin din sa kanya. Ang mukha ni Christine ay nag-init sa matinding kahihiyan. Pilit siyang naumiti sa cashier habang nanginginig ang kanyang mga labi sa galit. "I-cancel mo muna yan! Maling card lang ang naibigay ko!" Inis na sabi ni Christine bago mabilis na lumabas ng butik habang hawak ang kanyang telpon. Agad niyang tinawagan si Lawrence. "Kuya!" sigaw ni Christine sa telpon o nang sagutin ito ni Lawrence. "Ano nangyayari? Bakit blocked ang credit card ni Carmina? Napahiya ako sa mall. Ginawa niya ba to?" Napatigil si Lawrence sa kanyang mesa sa opisina. Kumunot ang kanyang noo. "Blocked? Imposible yan!" sagot ni Lawrence. "Hindi magagawa ni Carmina yan ng walang pahintulot ko." "Pero yun ang nakasulat sa machine! Iayos mo to, kuya! Huwag mo hahayaan na ipahiya ako ng babaeng yan!" Galit na sigaw ni Christine bago ibinaba ang telepon. Hindi pa nakakabawi si Lawrence sa pagkagulat nang pumasok ang kanyang secretary sa opisina na namumutla ang mukha. "Sir Lawrence, may naghahanap po sa inyo sa labas." Nanginginig na sabi ng secretary. "Sino? Si Carmina ba?" Sabi ni Lawrence na may kasamang yabang sa kanyang boses. "Sabi ko sa'yo, di ba? Huwag mo munang papasukin." "Hindi po si Ma'am Carmina, sir. Mga kinatawan po mula sa Valderrama Law Office at mula sa Board of Directors ng Alcantara Group," paliwanag ng secretary. Bago pa makapagsalita si Lawrence, bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok ang dalawang lalaking nakasuot ng formal na barong at inabot sa kanya ang isang malaking brown envelope. "Mr. Lawrence Lawrence, formal na pahayag ng kinatawan. Ibinibigay namin sa inyo ang formal na Notice of Immediate Revocation of Corporate Guarantee at subpoena para sa asset audit ng inyong kumpanya. Sa utos ng Senior Shareholder at Chief Financial Officer na si Ma'am Carmina Alcantara, formal nang winawakasan ng Alcantara Group ang lahat ng suporta at kredito sa inyong kumpanya." Nabitawan ni Lawrence ang kanyang hawak na ballpen. Tinitigan niya ang dokumento sa kanyang mesa. Kinuha niya ang kanyang telpono at mabilis na tinawagan ang numero ni Carmina. Ngunit sa halip na boses ng kanyang asawa ang marinig, isang malamig at automated na boses ng babae ang sumagot sa kabilang linya. "The number you are calling is currently out of service or has blocked your calls." Ang mga hakbang ni Carmina sa ibabaw ng makintab na marbol na sahig ng Alcantara Group Headquarters ay may kakaibang bigat na yung umaga. Nakasuot siya ng eleganteng kulay abong corporate suit, maayos ang kanyang buhok, at ang kanyang mukha ay nagpapakita ng malamig ngunit marangal na lakas. Wala na ang babaeng nanginginig sa takot sa kusina ng mga Lawrence. Ang nakatayo sa harap ng lahat ay ang ganap na Chief Financial Officer at Senior Shareholder ng kumpanya. Bumukas ang pinto ng Executive Boardroom. Nakaupo roon ang lahat ng miyembro ng Board of Directors. Naglakad si Carmina patungo sa kabisera ng mesa at dahan-dahang inayos ang collar ng kanyang blazer bago tumayo sa tapat ng malaking bintana na nakatutok sa buong lungsod. "Magandang umaga sa inyong lahat," mahinahong simula ni Carmina. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid ng may pambihirang awtoridad.
Ipinatawag ko ang emergency meeting na ito para sa isang mahalagang desisyon sa pananalapi. Inilagay ng kanyang assistant ang mga folder sa harap ng bawat board member. Simula sa oras na ito, itinuturing ng revoked ang lahat ng credit guarantees, subsidies at financial backing na ibinibigay ng Alcantara Group sa LL Enterprises na pinamamahalaan ni Mr. Lawrence, patuloy ni Carmina. Ang mga pondong ito ay i-redirect pabalik sa ating core development projects. Mabilis na nagbulungan ang mga board members. Isa sa mga senior directors ang nagtaas ng kamay. Ma'am Carmina, hindi ba't ang LL Enterprises ay kumpanya ng inyong asawa? Tanong nito. Tinitigan siya ni Carmina ng walang kahit anong kaba. Ang kumpanyang yon ay isang may mataas na risko at walang sapat na kita para sa ating korporasyon? Malamig na sagot ni Carmina. Bilang CFO, tungkulin kong protektahan ang pera ng ating mga shareholders. Ang personang na relasyon ay walang lugar sa mga desisyong pambusiness. Nang matapos ang botohan at buong pagkakaisang inaprubahan ng board ang mosyon ni Carmina, biglang narinig ang kaguluhan sa labas ng boardroom. "Papasukin niyo ako! Asawa ako ng CFO niyo!" Sigaw ng isang boses mula sa hallway. Bumukas ang pinto at mabilis na pumasok si Lawrence na balisa, gulo-gulo ang buhok at pawisan ang mukha. Hinarangan siya ng 2 security guards, ngunit pilit siyang kumawala. "Carmina! Ano tong kagaguhan na to?" Sigaw ni Lawrence habang nakaturo sa kanya. "Bakit mo pino-freeze ang mga account ng kumpanya ko? Nababalo ka na ba? Paano ko babayaran ang mga suppliers ko bukas?" Lumapit si Ate Marco Valderrama mula sa gilid ng silid, hawak ang isang formal na legal document. Tumayo siya sa pagitan ni Lawrence at ni Carmina. "Mr. Lawrence, manahimik ka?" Maabotoridad na sabi ni Marco. "Nakatayo ka sa loob ng isang pribadong corporate property. Ang anumang pambabastos o pagwawala mo rito ay magiging batayan ng karagdagang kaso." "Sino ka ba?" Singit ni Lawrence na may galit at selos sa kanyang mga mata habang nakatitig kay Marco. "Hahayaan mo ba na ang lalaking to ang magdesisyon para sa'yo, Carmina? Mahiya ka naman. Asawa mo ako." Lumakad si Carmina ng ilang hakbang patungo kay Lawrence. Huminto siya ilang metro ang layo rito. Ang kanyang mga mata ay walang ipinapakitang kahit anong emosyon. Walang galit, walang lungkot, kundi isang napakalalim na kawalan. "Inisip mo ba na asawa mo ako nung itinaas mo ang kamay mo sa mukha ko?" Mahinang tanong ni Carmina. Ngunit sapat ang lakas ng kanyang salita para marinig ng lahat ng taong nasa silid. "Inisip mo ba ang dignidad ko nung ginawa niyo akong katulong sa sarili kong tahanan?" Namutla si Lawrence. Napatingin ang mga board members at empleyado sa kanya na may kasamang pagkamuhi at paghamak. "Carmina, mag-usap tayo na maayos. Pakiusap." Nag-iba ang boses ni Lawrence, naging mabilis at puno ng kaba. "Nagkamali ako. Galit lang ako nun. Pamilya tayo, Carmina. Huwag mo namang sirain ang negosyo ko." Inabot ni Marco ang isang papel kay Lawrence. Ito ang temporary restraining order mula sa korte. Formal na pahayag ni Marco. Bawal kang lumapit kay Ma'am Carmina sa distansyang 500 metro maging sa kanyang bahay o sa kanyang opisina. Kapag sumuway ka, agad kang arestuhin ng mga pulis. Tinitigan ni Carmina si Lawrence sa huling pagkakataon bago tumalikod at humarap muli sa bintana ng boardroom. "Ilabas niyo na siya," malamig na utos ni Carmina sa mga gwardiya. Habang pilit na inilalabas ng mga security guards si Lawrence na sumisigaw at nagmamakaawa, tumunog ang telepono ni Marco. Sinagot ito ng abogado at makalipas ang ilang segundo ay lumapit siya kay Carmina. "Carmina, may tumawag mula sa isang private equity firm," bulong ni Marco. "Gusto nilang bilhin ang natitirang distressed shares ng LL Enterprises sa napakababang halaga. Mukhang may gustong pumasok para tuluyang kontrolin ang negosyo ni Lawrence." "Sino ang investor?" tanong ni Carmina. "Isang lihim na holding company," sagot ni Marco. Samantala, sa mansyon ng mga Lawrence, naghuhumiyaw si Doña Teresa habang hawak ang isang sulat mula sa bangko na kabababa lang ng koreo.
Hindi maaari to. Sigaw ng matanda habang nanginginig ang buondor katawan. Ang mansyon na ito, ang bahay ng pamilya natin. Nakapangalan kay Carmina bilang sole registered owner? Kahit na humaharap sa matinding krisis sa pananalapi, ipinasya pa rin ni Doña Teresa na ituloy ang taunang fiesta banquet sa loob ng mansyon. Para sa matanda, ang pinakamahalagang bagay ay ang panatilihin ang kanilang magandang imahe sa harap ng matataas na tao sa lipunan. Bumili sila ng mga mamahaling pagkain sa catering gamit ang huling natitirang pera sa emergency fund ni Lawrence. Ang bulwagan ng mansyon ay puno ng malalaking chandelier, mga sariwang bulaklak, at mga kilalang negosyante at politiko sa bayan. Nakasuot si Doña Teresa ng grandiosong kulay gintong terno, habang si Christine ay nakagown na pinalilibutan ng kanyang mga kaibigan. Saan nga pala si Carmina, Doña Teresa? Tanong ng isang bisitang mayaman habang umiinom ng alak. Bakit tila wala ang asawa ni Lawrence ngayong gabi? Numiti si Doña Teresa ng napakalapad, isang ngiting puno ng pagpapanggap. Naku, nagbakasyon muna ang aking menora sa Europa. Mahinhin. Ngunit may pagmamayabang na sagot ng matanda. Alam niyo naman, napakapagod ng trabaho niya bilang CFO. Kaya sinabihan namin siya ni Lawrence na mag-relax muna doon habang kami ang nag-aasikaso ng bahay. Oo nga po, sang-ayon ni Christine. Kami muna ni Mama ang nag-aabala para sa fiesta ngayong taon. Ngunit sa gitna ng masayang musika at tawanan ng mga bisita, biglang bumukas ang dalawang malaking pinto ng mansyon. Pumasok ang 4 na lalaking nakasuot ng pormal na uniporme ng korte, kasama ang 2 armadong pulis at si Ate Marco Valderrama. Ang kanilang pagpasok ay naghatid ng isang matinding katahimikan sa buong bulwagan. Nahinto ang musika at ang lahat ng bisita ay napatingin sa kanila. Anong kabastusang ito? Galit na sigaw ni Doña Teresa habang mabilis na lumalapit. Bakit pumasok ang mga pulis sa bahay ko sa gitna ng aking okasyon? Lumakad si Marco patungo sa gitna ng bulwagan. Hawak ang isang opisyal na dokumento na may pulang selyo ng gobyerno. Magandang gabi sa inyong lahat. Formal at malakas na pahayag ni Marco na narinig ng bawat tao sa silid. Ako si Ate Marco Valderrama. Kinatawan ng tunay na may-ari ng ari-ariang ito na si Ma'am Carmina Alcantara. Nagsimulang magbulungan ng mga bisita. Si Lawrence na nakatayo sa gilid ng bar counter ay namutla at napahawak sa mesa. Inihahain namin ngayong gabi ang Notice of Eviction at Order of Immediate Foreclosure mula sa Regional Trial Court. Patuloy ni Marco habang nakatitig kay Doña Teresa. Ang ari-ariang ito ay nakatala bilang eksklusibong ari-ariang ni Ma'am Carmina Alcantara. Dahil sa hindi pagbabayad ng upa at paggamit ng bahay ng walang pahintulot matapos ang paghihiwalay, ibinibigay namin sa inyo ang 24 na oras upang ilabas ang inyong mga personal na gamit. Hindi maaari yan, sigaw ni Doña Teresa. Natuluyan ang nawala ng kontrol sa sarili. Kasinungalingan yan! Bahay to ng pamilya Lawrence. Walang hiya ka. Bayaran kang abogado. Kumuha si Doña Teresa ng isang baso ng mamahaling pulong alak sa mesa at sinusubukang ibato ito sa mukha ni Marco. Mabilis na humakbang ang isang pulis upang harangan ang matanda at ang alak ay natapon sa maruming sahig na nag-iwan ng pulang mansa na mukhang dugo sa puting karpet. Nagsimulang magpanik ang mga bisita. Inilabas ng maraming tao ang kanilang mga smartphone at sinimulang kunan ng video ang nagwawalang si Doña Teresa at ang natatarantang si Christine. Ibaba niyo yung mga phone niyo! Bawal kumuha ng video! Sigaw ni Christine habang tinatakpan ang kanyang mukha sa kahihiyan. Pakiusap sa lahat ng bisita, magalang na utos ni Marco. Kailangan na po ninyong lumabas sapagkat isasara na ng korte ang lugar na ito. Mabilis na nag-alisan ang mga alta sosyedad na bisita. Nagmamadaling lumabas habang nagbubulungan at nag-iwan ng mga pagkain at inumin sa mesa. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang dating mamahaling fiesta banquet ay naging isang napakatahimik at napakaruming silid. Naiwang nakatayo sa gitna ng bulwagan sina Doña Teresa, Lawrence at Christine. Ang matanda ay nakaupo sa sahig, umiiyak at nagmumura habang hawak ang kanyang nasirang terno.
Si Lawrence ay nakatitig lamang sa wala, na tila nawala ng kaluluwa. Tinitigan sila ni Marco nang malamig bago inabot ang huling dokumento sa pulis. Bukas ng umaga, darating ang sheriff para magpalit ng mga padlock, mahinahong sabi ni Marco. Samantala, sa isang maliit na coffee shop sa kabilang bahagi ng lungsod, nakatingin si Carmina sa screen ng kanyang telpon. Isang live stream video sa social media ang nagpapakita ng buong kaganapan sa mansyon. Ang pagwawala ni Doña Teresa, ang pahiya ni Christine, at ang pagbagsak ng pamilya Lawrence sa harap ng buong bansa. Pagkatapos ng unos sa korte at ng iskandalo sa mansyon, naging napakatahimik ng gabi sa bakuran ng bahay ni Nanay Rosa. Ang malamig na simoy ng hangin mula sa mga bundok ay nagdadala ng amoy ng mga bulaklak ng sampagita. Naglalakad sina Carmina at Marco sa malaking hardin sa ilalim ng maliwanag na buwan. Nakasuot si Carmina ng simpleng puting blusa at maong na pantalon. Bagaman marami pa ring iniisip, ang kanyang mukha ay mas maaliwalas na kumpara noong mga nakaraang araw. Huminga ng malalim si Carmina at tumingin sa kalangitan na puno ng nagnaningning na mga bituin. Hindi ako makapaniwala na natapos na ang kabanatang yon, mahinahong sabi ni Carmina. 4 na taon akong nakulong sa paniniwalang kailangan kong tiisin ang lahat para sa tinatawag na pamilya. Ngunit sa loob lamang ng ilang araw, nawala ang lahat ng tanikala. Lumingon si Marco sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding paghanga at laming. Hindi ako ang nagtanggal ng tanikala mo, Carmina, sagot ni Marco habang naglalakad sa tabi niya. Ikaw ang gumawa niyan. Ako lamang ang humawak ng ilaw habang hinahanap mo ang daan palabas sa dilim. Napatigil si Carmina at napaalala ang lahat ng ginawa ng abogado para sa kanya. Ang mga oras na ginugol nito sa mga dokumento, ang proteksyon laban sa panggugulo ni Lawrence, at ang hindi mapapantayang paggalang na ipinapakita nito sa bawat sandali. Salamat, Marco. Mahinang bati ni Carmina habang nakatitig sa lalaki. Kung wala ka, baka nakasukon na ako sa sakit. Naramdaman ni Marco ang malamig na simoy ng hangin na nagpapaninigas sa mga balikat ni Carmina. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang kulay tsokolateng suit jacket at maingat na ipinatong ito sa mga balikat ng dalaga. Ang init ng jacket at ang banayad na amoy ng pabango ni Marco ay agad na pumasok sa mga pakiramdam ni Carmina na naghatid ng isang matinding kilig at kapanatagan sa kanyang dibdib. Huwag mong sabihin yan, sabi ni Marco. Matagal na kitang kilala, Carmina. Alam kong napakatatag mo. Napakunot amno ni Carmina sa pagtataka. Matagal na? Ang akala ko ay nung nakaraang taon lang tayo opisyal na ipinakilala ni Papa sa opisina. Numiti si Marco, isang ngiting may kaanting pahiwatig ng nakaraan. Noong nasa unibersidad pa tayo, 3 taon ang tanda ko sa'yo. Paliwanag ni Marco habang nakatingin sa malayo. Nakikita na kita sa library araw-araw. Ikaw ang pinakamasisipag at pinakamatalinong estudyante sa business department. Noon pa man, humahanga na ako sa'yo. Ngunit nung mga panahong yon, masyado kang nakatutok sa pangarap mo, at ako naman ay papasok pa lang sa law school. Nagulat si Carmina. Hindi niya akalain na matagal na pala siyang napapansin ng sikat na abogado. Sa sandaling yon, dahan-dahang inabot ng hangin ang ilang hibla ng buhok ni Carmina patungo sa kanyang mukha. Lumapit si Marco at dahan-dahang inilipat ang hibla ng buhok sa likod ng tainga ng dalaga. Ang dulo ng mga daliri ni Marco ay bahagyang dumampi sa balat ni Carmina, at ang simpleng pagdampi na yon ay nagdulot ng mabilis na pagtibok ng puso ni Carmina. Isang pakiramdam ng pagmamahal na malinis, ligtas, at malayo sa takot na naranasan niya kay Lawrence. Nagkatitigan silang dalawa sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi nakatatakot, kundi puno ng hindi nasasabi, ngunit nararamdamang pagmamahal. Inalis ni Marco ang kanyang pitaka sa bulsa upang kumuha ng panyo. Ngunit sa pagbuka nito, bahagyang naisip ni Carmina ang isang maliit at lumang larawan sa loob. Isang larawan ng isang batang babaeng nakatayo sa entablado noong graduation sa unibersidad. Ngunit bago pa makapagsalita si Carmina tungkol sa larawan, biglang tumunog ang telpon ni Marco sa kanyang bulsa. Inalis ni Marco ang telepon at tiningnan ang screen. Kumunot ang kanyang no nang makita ang hindi kilalang numero. Sinagot niya ito
at inilagay sa kanyang tainga. Ate Valderrama, malamig na boses ni Lawrence ang narinig sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay garalgal, puyat at puno ng matinding galit. Mr. Lawrence, sabi ni Marco, na mabilis na nagbago ang tono patungo sa pagiging formal. Bawal kang tumawag sa akin o kay Carmina. Wala akong pakialam sa restraining order mo, sigaw ni Lawrence sa telpon. Sabihin mo sa walang, yang asawa ko, kung hindi siya makikipagkita sa akin ng mag-isa bukas ng umaga, sisirain ko ang pangalan ng pamilya Alcantara. May hawak ako mga lumang dokumento ng ama niya na sisira sa reputasyon ng kumpanya ninyo. Kinaumagahan, pumasok si Carmina sa underground parking lot ng kanyang opisina. Bagaman binantaan siya ni Lawrence kagabi, hindi siya nagpaapekto sa takot. Alam niyang ang lakas ng isang mambubuli ay nagmumula lamang sa takot ng kanyang biktima. At ang takot na iyon ay matagal nang nawala sa kanya. Habang naglalakad siya patungo sa pribadong elevator ng mga executive, biglang lumabas si Lawrence mula sa likod ng isang malaking poste. Gulo-gulo ang damit ni Lawrence. Puyat ang mga mata, at may amoy ng alak sa kanyang hininga. Kumuha siya ng ilang hakbang patungo kay Carmina. Carmina! Sigaw ni Lawrence habang nakataas ang dalawang kamay. Mag-usap tayo! Huwag mong ipagkait sa akin ng ilang minuto lang. Huminto si Carmina. Hindi siya tumakbo. Humarap siya kay Lawrence ng may malamig at pantay na tindig. Lawrence, may restraining order laban sa'yo, mahinahong sabi ni Carmina. Ang bawat hakbang mo pabalik sa akin ay katumbas ng kulungan. Lumapit pa si Lawrence at sa kanyang mukha ay naghalo ang pilit na pagmamakaawa at ang galit na matagal niyang kinimkim. Carmina, pakiusap. Nagmakaawa si Lawrence. Nagkamali ako, nakikita ko na yon. Pero asawa mo pa rin ako sa mata ng Diyos at ng tao. 4 na taon tayo nagsama. Tatalikuran mo na lang ba ang lahat na yon dahil lang sa isang simpleng awa? Isang simpleng away? Napangiti si Carmina. Isang ngiting puno ng matinding pait. Lawrence, ang pananampal mo sa mukha ko sa harap ng pamilya mo ay hindi isang simpleng away. Ang pagtrato niyo sa akin bilang katulton at mo ng pera ay hindi isang simpleng away. Yun ay pang-abuso. At ang 4 na taon na yon ay hindi pagsasama, yun ay isang parusa na matagal kong tinitiis. Lumapit si Lawrence at dahan-dahang inabot ang kamay ni Carmina. Magsimula tayo uli, Carmina! Pakiusap ni Lawrence habang sinusubukang hawakan ang kanyang braso. Iiwan ko sina Mama at Christine kung gusto mo. Kakampi mo na ako. Basta, tulungan mo lang ako sa kumpanya ko. Tinitigan ni Carmina ang kamay ni Lawrence na gustong humawak sa kanya. Nang walang kahit anong panging inig sa kanyang katawan, dahan-dahan niyang itinaboy ang kamay ng lalaki. Ang kanyang galaw ay simple, ngunit nagpapakita ng pader na kailanman ay hindi na matitibag ng lalaki. Masyado nang huli ang lahat, Lawrence, malamig na sabi ni Carmina. Hindi mo ako minahal. Minahal mo lang ang perang ibinibigay ko at ang buhay na itinatagyut ko para sa'yo. Nang marinig ayon, nawala ang pilit na pagmamakaawa sa mukha ni Lawrence. Pinalitan ito ng matinding galit. Sinubukan niyang hawakan ng marahas ang magkabilang balikat ni Carmina. Walang? Hiya ka! Kung hindi rin lang ako ang makinabang sa'yo, sisirain kita! Sigaw ni Lawrence. Ngunit bago pa man dumampi ang mga daliri ni Lawrence sa damit ni Carmina, mabilis na lumabas si Ate Marco Valderrama kasama ang 3 armadong security guards mula sa elevator. Mabilis na hinawakan ng mga gwardiya ang 2 braso ni Lawrence at pilit siyang itinulak pabalik sa pader. Bitiwan niyo ako! Sigaw ni Lawrence habang nagpupumiglas. Mr. Lawrence, formal na sabi ni Marco habang lumalabas ang 2 pulis mula sa likod ng sasakyan. Isinusulong na namin laban sa inyo ang kasong Violation of Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act dahil sa psychological abuse at physical violence. Hindi lang yan, dagdag ng isang pulis habang inilalabas ang panibagong warrant of arrest. May nakahain ding kasong falsification of public documents laban sa inyo matapos matuklasan ng bangko na itinaguhid nyo ang ilang pautang gamit ang pekeng pirma ng inyong asawa. Namutla si Lawrence. Napatingin siya kay Carmina na nakatayo sa tabi ni Marco. Carmina!
Patawarin mo ako! Carmina! Sigaw ni Lawrence habang dahan-dahang inilalagay ng pulis ang mabigat at malamig na bakal ng pusas sa kanyang dalawang kamay. Tinitigan siya ni Carmina sa huling pagkakataon habang inilalagay ang pusas sa mga kamay ng lalaki. Wala nang kahit anong patak ng luha sa mga mata ng dalaga, kundi ang ganap na paglaya ng kanyang kaluluwa. Kuhanin niyo na siya, mahinahong utos ng pulis habang isinasakay si Lawrence sa kotse ng pulisya. Sa loob ng air-condition na silid ng prosecutor's office, nakaupo si Doña Teresa na nakasuot ng simpleng damit at may hawak na panyo. Kasama niya ang isang nakatataas na abogado. Sinusubukan ng matanda na magbukang kaawa-awa at may sakit sa harap ng fiscal. Fiscal, pakiusap, pakinggan niyo ako, pilit na may luhang sabi ni Doña Teresa habang hawak ang kanyang dibdib. Isang inosenteng matanda lamang ako. Ang babaeng yan, si Carmina, ang tunay na nagpahirap sa pamilya namin. Ginamit niya ang pera niya para kontrolin kami. Ang anak ko na si Lawrence ay isang mabuting tao, ngunit biktima siya ng emosyonal na pang-aabuso ng babaeng yan. Tinitigan siya ng fiskal ng may seryosong muka bago tumingin kay Ate Marco Valderrama at kay Carmina na nakaupo sa kabilang bahagi ng mesa. Nakaupo si Carmina ng may tuwid na likod. Kinuha niya ang kanyang baso at dahan-dahang uminom ng tubig habang pinapanood ang ginagawang pag-arte ng kanyang dating biyenan. Walang kahit anong galit o takot sa kanyang mga mata, kundi isang malamig na pag-unawa sa kababawan ng matanda. Attorney Valderrama, mayroon ba kayong tugon sa mga pahayag ng respondent? Tanong ng fiskal. Ngumiti si Marco ng bahagya at tumayo. Fiskal, ang mga pahayag ni Doña Teresa ay walang batayan at isang malinaw na pagtatangkang ipagpatuloy ang gaslighting at psychological manipulation na ginawa nila kay Ma'am Carmina sa loob ng 4 na taon, mahinahong pahayag ni Marco. Mayroon kaming opisyal na mga ebidensya na magpapatunay ng kabaliktaran. Inilabas ni Marco ang isang malaking binder at isang flash drive at inilagay ang mga ito sa mesa ng fiskal. Una, narito ang kumpletong bank statements at liquidation reports na nagpapatunay na ang lahat ng personal at medical expenses ni Doña Teresa, pati na ang utang ni Christine ay binayaran ni Ma'am Carmina mula sa kanyang sariling pera, patuloy ni Marco. Hindi siya nagkulang sa pananalapi o sa pag-aalaga. Namutla ang abogado ni Doña Teresa habang binabasa ang mga resibo. Pang-alawa, narito ang kristal na CCTV footage at audio recording mula sa loob ng mansyon sa gabi ng insidente, dagdag ni Marco. Ipinatugtog ni Marco ang video sa laptop sa mesa. Lumabas sa screen ang malinaw na kuha sa kusina at kainan, ang boses ni Doña Teresa na tumatawag kay Carmina na palamunin ang panlalait ni Christine at ang malinaw na pag-angat ng kamay ni Lawrence upang sampalin si Carmina habang nakatayo ang dalaga na walang ginagawang anumang pambabastos. Napatigil ang buong silid. Ang boses ng sampal at ang pagsigaw ni Doña Teresa sa video ay umaalingaw sa katahimikan ng opisina. Nawala ng salita si Doña Teresa. Ang panyo sa kanyang kamay ay nabitawan. Ang kanyang pilit na pag-iyak at pagbaligtad sa katotohanan ay tuluyan ang nawala ng bisa sa harap ng hindi mapapantayang katotohanan. Ito ba ang sinasabi mong inosente ka, Doña Teresa? Tanong ng fiskal habang malamig na nakatitig sa matanda. Ang ginawa ng anak mo ay malinaw na physical assault at domestic violence sa ilalim ng batas. At ang pakikipagsabwatan mo rito ay may mabigat na pananagutan. Fiskal, pakiusap! Gulat at naninginig na sabi ni Doña Teresa. Ngunit wala nang kahit sinong nakikinig sa kanya. Lumabas si Doña Teresa mula sa gusali ng korte na lugame at nakayuko ang ulo. Ang ilang dating kaibigan sa lipunan na naroon para sa ibang kaso ay mabilis na tumalikod at umiwas sa kanya matapos mabalitaan ang lalim ng kasalanan ng kanyang pamilya. Habang naglalakad si Carmina, palabas ng gusali kasama si Marco, tumunog ang telepo na ng abogado. Sinagot ito ni Marco at tumingin kay Carmina nang may malalim na ngiti. Carmina, katatapos lang ng hearing sa kabilang branch ng korte, balita ni Marco. Inilabas na ng judge ang writ of garnishment.
Lahat ng natitirang bank accounts at ari-arian sa ilalim ng pangalan ni Doña Teresa at Lawrence ay pormal nang na-freeze at isa sa ilalim sa auction para pambayad sa mga utang at danyo sa'yo. Sino nga pala ang nagbigay sa'yo ng CCTV footage mula sa loob ng mansyon? Tanong ni Carmina habang naalala ang malinaw na kuha sa video. Ngumiti si Marco ng misteryoso. Isang taong matagal nang nakakakita sa paghihirap mo sa bahay na yon at gustong ibalik ang katarungan sa'yo, sagot ni Marco. Dumating ang kinabukasan na tila isang madilim na panaginip para sa pamilya Lawrence. Sa harap ng mansyon, nakaparada ang isang malaking truck ng kargamento, habang ang mga tauhan ng sheriff at ng korte ay naglalabas ng mga natitirang gamit. Tahimik na nakatayo sa tabi ng kalsada sina Doña Teresa at Christine. Ang dating grandiosong terno ng matanda ay napalitan ng isang simpleng lumang duster, habang si Christine ay nakatsinelas na lamang at walang kahit anong makeup sa mukha. Nakatingin sila habang isa-isang pinalitan ng sheriff ang mga padlock sa gate ng mansyon. Wala na silang pera. Lahat ng bank accounts ay pormal lang na-freeze ng korte, at ang sasakyan ni Lawrence ay kinumpiska na rin ng bangko. Napilit ang lumipat ang mag-ina sa isang maliit, makipot, at maalikabok na apartment sa gilid ng isang masikip na kanto sa lungsod. Ito ba yung tirahan natin? Sigaw ni Christine habang dahan-dahang pumasok sa loob ng apartment na may amoy ng lumang kahoy at alikabok. Ma! Hindi ako makatira dito! Mababaliw ako! Tumingin si Doña Teresa sa kanyang anak na may galit at matinding pagod. Ang kanyang mga kamay, na dating laging may mamahaling singsing, ay napuno ng dumi mula sa pagbubuhat ng sarili niyang maleta. At ano ang gusto mong gawin ko? Sigaw ni Doña Teresa pabalik. Kung hindi dahil sa kaartehan mo at sa paulit-ulit mong paghingi ng pera kay Carmina, hindi magagalit ng ganito ang babaeng yon. Ako pa ang may kasalanan. Galit na sagot ni Christine. Ikaw ang laging naguutos sa kanya magluto at maglinis? Ikaw ang nagpanukala kay kuya na tratuhin siyang katulong. Huwag mo sa akin ibintang to. Nagsimula lang mag-away ang dalawa sa gitna ng makipot na silid, habang ang mga kapitbahay sa labas ay nagsimulang magbulungan at lumapit sa bintana upang panuurin ang kanilang pagbagsak. Si Christine, na dating laging pinalilibutan ng mga kaibigang mayayaman sa mall, ay sinubukang tumawag sa kanila upang humiram ng pera. Ngunit ang bawat isa sa kanyang mga kaibigan ay pormal lang nag-block sa kanyang numero. Samantala, sa loob ng kulungan ng lungsod, nakaupo si Lawrence sa ibabaw ng malamig na sementadong sahig ng kanyang selda. Nakasandal ang kanyang ulo sa pader habang nakatitig sa bakal na rehas. Wala na ang kanyang mamahaling suit, wala na ang kanyang magandang kotse, at wala na ang kanyang pwesto bilang CEO. Sa loob ng katahimikan ng kulungan, ang bawat alaala ng nakaraan ay nagsimulang sumampal sa kanyang konsensya. Naalala niya ang araw na pumasok si Carmina sa kanyang buhay. Ang babaeng nag-alaga sa kanya noong nagkakasakit siya, ang babaeng hindi natulog upang tulungan siyang ihanda ang proposal para sa kanyang kumpanya, at ang babaeng laging nakangiti kapag nagluluto para sa kanya. Sinalapastangan ko ang lahat, bulong ni Lawrence sa kanyang sarili. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang dahan-dahang tumutulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Ngunit sa kabila ng paghihirap ng pamilya Lawrence, sa isang maliit na barangay health center malapit sa apartment ni na Doña Teresa, dumating ang isang kahon ng mga mamahaling maintenance medicine para sa mataas na antas ng alta presyon ng matanda. Walang nakasulat na pangalan kung kanino galing ang gamot, kundi isang simpleng resibo lamang na nakabayad na para sa buong taon. Isang tahimik na tulong mula kay Carmina na ayaw nang magpakilala pa. Kinagabihan, sa opisina ni Marco, inabot ng abogado ang isang opisyal na dokumento kay Carmina na nakaupo sa tapat ng kanyang mesa. Ang dokumento ay may nakatatak na gold seal mula sa Court of Appeals. Carmina, pormal nang pinagtibay ng korte ang iyong petition for declaration of absolute nullity of marriage. Mahinahong sabi ni Marco na may malalim na ngiti sa kanyang mga mata. Malaya ka na sa ilalim ng batas. Walang-wala ka ng anumang ugnayan kay Lawrence. Kinuha ni Carmina ang papel. Tinitigan niya ang kanyang pangalan, Carmina Alcantara, na wala nang nakakabit na apel, Idong Lawrence.
Huminga siya ng malalim, at sa unang pagkakataon sa nakalipas na 4 na taon, nakaramdam siya ng tunay na liwanag at kapayapaan sa kanyang puso. Makalipas ang ilang buwan ng pagpuproseso ng batas at pagbabayad ng parusa sa ilalim ng probasyon, nakalabas si Lawrence sa kulungan. Ngunit ang lalaking lumabas ay hindi na ang dating nagmamataas at mayamang negosyante. Payat siya, may mga linya ng matinding pagod sa kanyang mukha, at may mga uban ang kanyang buhok. Sa pakiusap ni Lawrence sa pamamagitan ng kanyang abogado, pumayag si Carmina na makipagkita sa kanya sa huling pagkakataon, hindi sa opisina, kundi sa isang tahimik at pampublikong parke sa ilalim ng malaking puno ng acacia. Nakatayo si Carmina sa gilid ng kalsada, nakasuot ng simpleng cream na dress at nakalugay ang kanyang buhok. Ang kanyang muka ay payapa, maliwanag at walang bakas ng matinding dusa na pumatay sa kanyang puso noong nakaraang taon. Dahan-dahang lumapit si Lawrence. Nang inginig ang kanyang mga kamay habang nakatitig sa dating asawa. Carmina, mahinang tawag ni Lawrence. Ang kanyang boses ay garalgal at puno ng hiya. Magandang hapon, Lawrence, mahinahong bati ni Carmina. Tinitigan siya ni Lawrence at biglang bumagsak ang 2 tuhod ng lalaki sa damuhan. Lumuhod si Lawrence sa harap ni Carmina, iniyukod ang kanyang ulo at umiyak ng matindi, mga luhang puno ng matinding pagsisisi at kahihiyan. Carmina, patawarin mo ako. Nagmakaawa si Lawrence habang ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa sariling mga tuhod. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na ibinigay ko sa iyo. Naging bulag ako. Naging salanggapang ako. Nawala ang lahat sa akin, Carmina. At sa loob ng selda, na-realize ko na ang pinakamalaking nawala sa akin ay hindi ang pera o ang bahay, kundi ikaw. Tinitigan siya ni Carmina mula sa kanyang pagkakatayo. Wala nang galit sa dibdib ni Carmina. Wala na ring put o pagnanais na makaganti. Ang tanging nararamdaman na lamang niya ay isang malalim na habag para sa taong nasira dahil sa sarili nitong kasakiman. Tumayo ka, Lawrence, mahinahong sabi ni Carmina. Bigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon, Carmina. Pakiusap ni Lawrence habang tumitingin sa kanya na may luhang dumadaloy sa muka. Magbabago ako. Magsisimula tayo sa mahirap. Magtatrabaho ako para sa'yo. Ibabalik ko ang pamilya natin. Dahan-dahang umiling si Carmina. Lawrence, pinyatatawad na kita, sabi ni Carmina. Ang kanyang boses ay kasing linaw ng purong tubig. Pinyatatawad kita hindi dahil nararapat ka sa patawad na yan, kundi dahil ayoko nang magbitbit ng put sa aking puso. Ayokong mabuhay na may dalang galit sa nakaraan. Nagliwanag ang mga mata ni Lawrence nang may kaanting pag-asa. Ibig sabihin, babalik ka na sa akin? Hindi, Lawrence, sagot ni Carmina. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa taong sumira sa'yo. Ang pagpapatawad ay ang pagpapakawala sa iyo at sa sarili ko mula sa nakaraan. Ang pamilyang sinasabi mo ay matagal nang namatay nung itinaas mo ang kamay mo sa akin. Napatigil si Lawrence. Ang huling pangarap na itinago niya sa kanyang puso, ang pangarap na makasama uli si Carmina sa isang tahimik na bahay, ay tuluyang nawala. Mabuhay ka ng maayos, Lawrence, dagdag ni Carmina. Matuto ka sa mga pagkakamali mo. At maging mabuting anak ka sa mama mo. Ngunit ang buhay ko ay hindi na kailanman magiging bahagi ng buhay mo. Tumalikod si Carmina. Dahan-dahan siya naglakad palayo sa parke. Huminga siya ng napakalalim at habang nararamdaman niya ang malamig na hangin sa kanyang mukha, pinalaya niya ang huling bakas ng lungkot sa kanyang kaluluwa. Naiwang nakaluhod si Lawrence sa damuhan. Umiiyak habang pinapanood ang tuluyang paglaya ng babaeng dating nagmahal sa kanya ng buong puso, habang ang mga tuyang dahon ay itinatakbo ng hangin sa semento. Pagdating ni Carmina sa kabilang kanto, nakaparada ang kotse ni Marco. Bumaba si Marco at binuksan ang pinto para sa kanya na may kasamang magandang ngiti. "Kumusta ka?" tanong ni Marco. "Magaan," nakangiting sagot ni Carmina. "Malaya na ako." Tumingin si Marco sa kanya nang may matinding paghanga bago sumakay sa driver's seat. Carmina,
May iniaalok ang International Finance Council sa Geneva, sabi ni Marco. Gusto nilang pamunuan mo ang kanilang Asian Women Empowerment Fund. At hihilingin ko sana na sumama ka sa akin doon para sa isang bagong simula. Isang maliwanag at maaliwalas na umaga ang sumalubong sa inauguration ng bagong gusali ng Alcantara Women's Hope Foundation. Ang gusaling ito ay binuo ni Carmina upang magbigay ng libreng tulong pinansyal, suportang legal at pagkalinga sa mga kababaihang biktima ng domestic abuse at pang-aabuso sa tahanan. Puno ng mga sariwang bulaklak ng rosas at sampagwita ang harapan ng gusali. Dumalo ang maraming kinatawan mula sa iba't ibang sektor ng lipunan, pati na ang mga simpleng kababaihan na natulungan na ng foundation sa nakalipas na mga buwan. Nakatayo si Carmina sa harap ng ribbon, nakasuot ng napakang-andang pastel pink na suit. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng liwanag ng isang babaeng hindi na biktima, kundi isang tagapagtanggol. Sa kanyang tabi, nakatayo si Nanay Rosa na nakasuot ng formal na barong Tagalog duster. May luhang dumadaloy sa kanyang mga pisngi, ngunit nakangiti ng napakalapad. "Gawin mo na, anak," bulong ni Nanay Rosa, habang hawak ang kamay ni Carmina. Proud na proud ang tatay mo sayo sa langit. Inangat ni Carmina ang gintong gunting at dahan-dahang ginupit ang kulay rosas na ribbon. Ang malakas na palakpakan at hiyawan ng kagalakan ng mga taong naroon ay umaalingaw-ngaw sa hangin. Niyakap ni Nanay Rosa si Carmina ng napakahigpit. At sa yakap na yon, naramdaman ni Carmina ang kumpletong pagkabuo ng kanyang puso. Nakatayo sa hindi kalayuan si Ate Marco Valderrama. Nakasuot siya ng formal na barong at nakatingin kay Carmina ng may matinding paghanga at pagmamahal. Nang magkatitigan sila, ngumiti si Marco at yumukod ng bahagya bilang pagkilala sa tagumpay ng dalaga. Pagkatapos ng seremonya at ng salo-salo, nagpunta si Carmina sa kanyang bagong opisina sa ikalawang palapag. Ang silid ay malinis, may malaking bintana na nakatutok sa harden at puno ng amoy ng sariwang bulaklak. Sa ibabaw ng kanyang mesa, may isang kulay bughaw na kahon na nakatali ng kulay pilak na laso. Sa ibabaw ng kahon, may isang maliit na card na may nakasulat na card gamit ang pamilyar na sulat kamay ni Marco. "Para sa aking kasama sa buong buhay." Pumasok si Marco sa opisina. Dahan-dahang isinara ang pinto at lumapit sa mesa. "Nagustuhan mo ba ang inaugurasyon?" Mahinahong tanong ni Marco. "Napakaganda, Marco," nakangiting sagot ni Carmina habang nakatitig sa kahon. "Ano ito?" "Buksan mo," pakiusap ng abogado. Dahan-dahang itinanggal ni Carmina ang laso at binuksan ang kahon. Sa loob ng malambot na velvet cloth, nakapatong ang isang maliit at lumang susi na gawa sa tanso, kasama ang isang titulo ng lupa sa tabi ng dagat sa Batangas. Susi ito ng isang simpleng bahay sa dalampasigan. Paliwanag ni Marco habang nakatitig sa mga mata ni Carmina. Isang lugar kung saan walang ingay ng lungsod, walang mga kaso at walang nakaraan. Isang lugar kung saan maaari tayong magpahinga at magsimula ng bagong kabanata. Napatingin si Carmina kay Marco. Ang kanyang puso ay mabilis na tumibok sa matinding kilig at kapanatagan. "Marco," mahinang sabi ni Carmina. "Huwag ka muna sumagot na yon," pakiusap ni Marco habang dahan-dahang hinawakan ang kanyang mga kamay. "Pumunta muna tayo roon na yung weekend. Gusto kong makita mo ang dagat bago ka magdesisyon para sa ating dalawa." Napakaganda ng hapon sa pampang ng Batangas. Ang kalangitan ay nakatupad sa kulay rosas at ginto, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot tanaw. Ang amoy ng maalat na hangin at ang banay at nahuni ng mga alon na humahalik sa puting buhangin ay nagbigay ng isang pambihirang kapayapaan na matagal nang hindi nararanasan ni Carmina. Nakatayo sa harap ng isang magandang gawa sa kahoy na rest house sina Carmina at Marco. Nakasuot si Carmina ng simpleng puting summer dress na sumasabay sa ihip ng hangin, habang si Marco ay nakasuot ng linen na kamisa at nakayapak sa buhangin. Naglakad sila ng magkasama sa gilid ng dagat. Dahan-dahang ibinaba ni Marco ang kanyang kamay at maingat na inabot ang mga daliri ni Carmina. Hindi tumanggi ang dalaga.
Sa halip, isiniklop ni Carmina ang kanyang mga daliri sa kamay ni Marco na naghatid ng matinding init at kilig sa kanilang dalawa. Inangat ni Marco ang kamay ni Carmina at dahan-dahang hinalikan ang likod ng kanyang mga daliri ng may buong paggalang at pagmamahal. Gusto kong sabihin sa iyo, Carmina. Mahinahong simula ni Marco habang nakatitig sa kanyang mga mata. Sa loob ng maraming taon na pinapanood kita mula sa malayo, hindi kailanman nagbago ang pagtingin ko sa iyo. Nakita ko ang lakas mo, ang kabutihan mo, at ang matinding pagmamahal na kaya mong ibigay. Lumapit si Marco ng mas malapit. Ang kanyang kabilang kamay ay dahan-dahang humawak sa baywang ni Carmina. Sapat lamang upang maramdaman ng dalaga ang kanyang proteksyon. Hindi kita minamahal dahil sa tagumpay mo o sa ganda mo, patuloy ni Marco. Ang kanyang boses ay tapat at puno ng emosyon. Minamahal kita dahil ikaw si Carmina. At gusto kong itaguyod ang natitirang mga araw ng buhay ko para protektahan ka, alagaan ka, at siguraduhing hindi ka na kailanman iiyak sa dusa. Napatingin si Carmina sa mga mata ng abogado. Wala roon ang manipulasyon o kasakiman na nakita niya kay Lawrence. Ang naroon lamang ay ang purong katapatan at pagmamahal na matagal niyang ipinagdasal sa kanyang buhay. Isinandal ni Carmina ang kanyang ulo sa malapad na dibdib ni Marco. Narinig niya ang mabilis ngunit pantay na tibok ng puso ng lalaki. Isang tibok na nagbigay sa kanya ng pinakaligtas na tahanan sa buong mundo. Salamat, Marco, bulong ni Carmina, habang ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa likod ng lalaki. Salamat sa pagtuturo sa akin na ang tunay na pag-ibig ay hindi pala nakatatakot, kundi nakatutulong sa'yo para maging malaya. Inangat ni Marco ang baba ni Carmina. Sa ilalim ng kulay rosas na kalangitan, at sa gitna ng huni ng mga alon dahan-dahang inilapit ni Marco ang kanyang mukha at inialay ang isang malambot, matamis at romantikong halik sa mga labi ni Carmina. Ang halik na iyon ay hindi nagmamadali, kundi puno ng pangako ng proteksyon, paggalang at walang katapusang pagmamahal. Nang dahan-dahang maghiwalay ang kanilang mga labi, nakangiting nakatitig si Marco sa kanya. Inalis ng abogado ang kanyang kamay sa bulsa, kung saan nakatago ang isang maliit na kulay pelos na kahon na may simpleng gintong singsing. Dahan-dahang lumuhod si Marco sa buhanginan sa harap ni Carmina. Carmina Alcantara, mahinahong tanong ni Marco habang binubuksan ang kahon sa ilalim ng huling liwanag ng araw. Papayag ka bang maging kabiyak ko sa buhay? Papayag ka bang magsimula ng bagong pamilya kasama ako, isang pamilyang puno ng respeto, pagmamahal at tunay na kapayapaan? Makalipas ang ilang buwan, naging napakainit at napakasaya ng kapaligiran sa bagong tahanan ni Carmina at Marco sa tabi ng dagat. Ngayong gabi, nagdaos sila ng isang simpleng pista ng pag-asa, isang pagdiriwang na hindi para sa pagmamayabang o pakitang tao, kundi para sa pagpapasalamat sa panibagong buhay. Ang buong bakuran ay napapalamutyan ng mga makukulay na ilaw at mga banderitas na gawa sa papel. Ang mesa ay puno ng mga simpleng pagkaing Pilipino na inihanda mismo ni Nanay Rosa at ng mga kababayhang natulungan ng foundation. Masasarap na lechon, pansit at kakanin. Dumalo ang mga matatalik na kaibigan, mga empleyado ng Alcantara Group, at ang mga taong naging bahagi ng paghihilom ni Carmina. Lumapit si Nanay Rosa kay Carmina na nakasandal sa barandilya ng beranda, nakasuot ng napakang andang dilaw na summer dress na kumikislap sa ilalim ng mga ilaw. Anak, tingnan mo ang paligid mo, nakangiting sabi ni Nanay Rosa habang may luhang dumadaloy sa kanyang mga mata. Ito ang tunay na pamilya. Ang pamilya ay hindi nasusukat sa dugo o sa kasunduan sa papel, kundi sa mga taong handang mag-alaga at magmahal sayo ng walang hinihining kapalit. Niyakap ni Carmina si Nanay Rosa ng napakahigpit. Salamat, Nay, bulong ni Carmina. Dahil sa iyo at kay Marco, nahanap ko muli ang sarili ko. Sa gitna ng kainan at tawanan, tumayo si Marco sa harap ng lahat ng bisita habang hawak ang isang baso ng inumin. Ang kanyang muka ay nagpapakita ng walang kapantay na kagalakan. Isang tagay para sa pinakamatatag at pinakamagandang babae sa buhay ko. Si Carmina, malakas na pahayag ni Marco na narinig ng lahat.
At gusto kong ipagmalaki sa inyong lahat na yung gabi, na sa susunod na buwan, pormal na kaming magpapakasal sa harap ng Diyos at ng ating mga mahal sa buhay. Nagpalakpakan at naghiyawan ang lahat ng bisita sa matinding kagalakan. Tumayo si Carmina at lumapit kay Marco. Inabot ng abogado ang isang sariwang bulaklak ng bougainvillea at maingat na inilagay ito sa buhok ng dalaga bago siya inakay sa gitna ng bakuran upang sumayaw sa ilalim ng mga ilaw. Habang sumasayaw sila sa ilalim ng mga bituin, napatingin si Carmina sa kalangitan. Naramdaman niya sa kanyang puso ang malamig na simoy ng hangin na tila isang yakap mula sa kanyang mga magulang sa langit. Isang pahiwatig na natagpuan na niya ang tunay na ligaya at kapayapaan na itinaguyod ng kanyang ama. Sa gitna ng kasayahan, pumasok si Carmina sa loob ng bahay upang kumuha ng shawls para sa mga bisita. Sa ibabaw ng mesa sa bulwagan, may isang simpleng sulat na dumating mula sa malayo. Isang sulat mula sa isang lokal na charity kung saan nakataala na may isang anonymong donasyon na pumasok sa pangalan ng kanyang foundation kasama ang isang maikling panalangin para sa kanyang kaligayahan. Tinitigan ni Carmina ang kanyang sarili sa malaking salamin sa pader ng silid. Wala na sa salamin ang babaeng sugatan ng pisini at umiiyak sa dusa. Ang nakatayo sa salamin ay isang maganda, matatag, at malayang reyna ng sarili niyang buhay, isang babaeng natutong tumayo mula sa abang dusa at naging liwanag para sa iba. Ngumiti si Carmina sa kanyang refleksyon at dahan-dahang lumabas pabalik sa gabi na puno ng musika, pag-ibig at pag-asa. Ang buhay ay hindi isang diretsyo na kalsada na puno ng bulaklak. Minsan kailangang dumaan ang isang tao sa pinakamadilim na gubat at pinakamasakit na unos upang matutunan kung paano pahalagahan ang liwanag ng umaga. Para kay Carmina, ang nakaraan ay hindi na isang sugat na nagdudulot ng kirot, kundi isang marka na nagpapaalala kung gaano siya katatag. Natutunan niyang ang tunay na pagpapatawad ay hindi ang pagpapabalik sa taong sumira sa iyo, kundi ang pagpapakawala sa galit na nagpapakulong sa iyong kaluluwa. Pinatawad niya si Lawrence at si Doña Teresa hindi dahil naging mabuti sila, kundi dahil ayaw na niyang bitbitin ang mabigat na bato ng put sa kanyang dibdib. Sa pamamagitan ng pagpapakawala sa kanila, naging tunay na malaya si Carmina. Nahanap ni Carmina ang tunay na kapayapaan at ligaya sa piling ng mga taong nagmamahal sa kanya ng tapat. Sa piling ni Marco, natutunan niya na ang tunay na pag-ibig ay hindi pala nakatatakot o nakalulunod. Ito ay isang ligtas na tahanan kung saan ang kanyang dignidad ay iginagalang at ang kanyang mga pangarap ay itinataas. Sa piling ni Nanay Rosa at ng mga kababaihang tinutulungan ng kanyang foundation, natagpuan niya ang tunay na kahulugan ng pamilya, isang pamilyang binuo ng pagmamahal, pag-unawa at pag-alaga. Ang kwento ni Carmina ay nag-iiwan ng isang malalim na aral para sa bawat babaeng nakikinig. Ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming sakit at pang-aabuso ang kayaning tiisin para sa tinatawag na pamilya. Ang tunay na lakas ay ang pagkakaroon ng tapang na sabihing tama na, ang pagtatapon sa uto-utong pagtitiis at ang dahan-dahang pagtayo upang ipaglaban ang sariling danggal. Sa huli, ipinapakita ng kapalaran na ang karma ay hindi natutulog. Ang kasakiman, kapaimbabawan at pang-aabuso ay gagamitin ng tadhana upang sirain ang sarili nilang tahanan. Ngunit para sa mga taong marunong magmahal ng tapat, marunong lumaban ng may katuwiran, at marunong magpatawad mula sa puso, ang buhay ay laging magkakaloob ng panibagong simula. Isang simula na puno ng liwanag, pag-asa, at walang katapusang pagmamahal.